Once na naligtas ka, niligtas ka ng Diyos, ay tiyak yun, sigurado yun, hindi na yun mawawala. Dahil kapag nawawala yun, parang sinasabi po natin na sinungaling ang Diyos. Yung Diyos po natin ay hindi po siya makapangyarihan. Kasi nagliligtas pala siya ng tao na hindi niya alam na sa bandang huli ay gagawa lang din pala ng kalukuhan. So ang Diyos po ay hindi po ganun. Advance po niya nakikita yung gagawin mo. Hindi mo pa naiisip o hindi mo pa ginagawa, ay nakikita na ng Diyos yun na yun ang gagawin mo. Kaya kung magligtas man siya ng tao, ay sigurado yung kanya pong ililigtas. Hindi po siya patsamba-tsamba. Hi guys! Welcome muli sa aming channel, Nehemiah and Shine. Ako si Nehemiah. Sa araw po na ito, ang ating pong pag-uusapan ay isa sa pinaka-controversial na katuruan o doktrina sa pananampalatayang Kristiyano. Ito po yung tinatawag na once saved, always saved or OSAS. Ang sabi ng iba ay ito daw po ay turo ng demonyo. At ang sabi naman ng iba, ito daw po ay biblical. Kaya sa araw po na ito ay samahan niyo po ako na talakayin po natin ang katuroang ito at kung sino ang nagsasabi ng tama o sino yung nagsasabi na may katotohanan. So unahin po natin na alamin yung sinasabi ng kontra po dito. Ang sabi nila, kaya daw sila ay hindi naniwala sa usas dahil ito daw po ay hindi natin mababasa sa Biblia. At ang usas daw po ay nagtuturo ng lalong magpakasama ang tao dahil matapos daw na iligtas ng Diyos ang tao ay okay lang daw na gumawa ka na ng kasalanan. Kahit anong kasalanan pa ang iyong gagawin, ang kaligtasan mo ay hindi na mawawala. So ang tanong, mayroon ba itong katotohanan ang kanilang sinasabi? Ako po kasi ay hindi po ako basta-basta maniniwala o naniniwala sa mga sinasabi po ng tao na wala namang matibay na batayan. Kahit na ikaw ay isang puno pa ng isang relihiyon o ikaw ay isang pastor o anumang posisyon mo sa iyong relihiyon, kung wala ka namang matibay na batayan sa iyong sinasabi ay hindi kita basta-basta na paniniwalaan. Kaya nang ako po ay na-born again, by the way, ako nga pala ay isang born again Christian, ay napaanib po tayo sa Pentecostal Trinitarian Church. Dalawa po kasi yung grupo po ng Pentecostal. May Pentecostal Oneness at Pentecostal Trinitarian. So ako po ay nasa Trinitarian Church. So nang ako po ay na-born again, doon po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Doon ko po siya tinanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking pong buhay. At doon nga po, nang ako po ay naging Kristiyano na, ay nagkaroon po ako ng interest na suriin yung mga iba't ibang katuruan ng siktang pananampalatayang Kristiyano. At ang isa nga po sa akin pong napansin, ito po yung katuruan ng usas. At nang nalaman ko po ito ay laking gulat po ako na ang nagtuturo pala nito ay yung church na akin pong dinadaluhan nung ako po ay college pa. So ang katuruan ito ay hindi ko po ito narinig na itinuturo ito sa amin dahil siguro ay dahil hindi naman po ako committed sa church na yon, at tuwing linggo lamang po ako dumadalo at kasi may Sunday school po kasi na ginagawa sila tuwing linggo. Ang tinuturo naman sa amin ay yung mga basic lang, pero itong once saved always saved ay hindi ko po ito narinig na tinuturo po ito doon sa church na aking pong dinadaluhan. Ang tinutukoy ko pong church, ito po yung Baptist Church. So 2 years po ako na dumadalo po nang ako po ay college pa. Pero hindi ko po ito narinig, ang usas po na ito. Kaya laking gulat ko po na sila pala ang nagtuturo po nito. So doon po ako nag-start na alalahanin yung mga na-experience ko sa church na ito dahil 2 years nga ako na dumadalo. So sigurado ako na may natandaan ako sa aking pong pagdalo. So sa aking pong natandaan, ang church na ito ay napaka-strikto.
Kaya ang masasabi ko po doon sa mga nagsasabi na nagtuturo daw ito ng, lalong magpakasama ang tao. So, masasabi ko po siguro na ito ay walang katotohanan dahil nga sa mga babae pa lamang po nila ay napaka-istrikto na. Hindi po basta-basta sila makapasok sa church kung sila ay nakapantalon lamang. Bawal sa kanila magmura, bawal sa kanila magsugal, bawal sa kanila ang, manigarilyo, bawal sa kanila ang, uminom ng alak, at lalong bawal sa kanila magnakaw o pumatay. Bawal sa kanila ang mangangalunya, bawal sa kanila ang makikiapid ka. So, kaya nasasabi ko, itong mga nagsasabi na ang nagtuturo ng usas ay nagtuturo din ng, lalong magpakasama ang tao, ay masasabi ko na wala po itong katotohanan. So, kumbaga gawa-gawa lamang nila yung kanilang mga sinasabi at wala silang batayan sa kanilang mga sinasabi. So, ako po ay hindi ko po dinidipinsahan yung Baptist Church po dito dahil alam ko po na kaya po nilang, i-defend yung kanila pong pananampalataya. But ang sinasabi ko lamang po dito ay, yung katotohanan, yung aking pong nasaksihan na wala pong katotohanan yung kanilang sinasabi na ang nagtuturo ng usas ay nagtuturo din ng lalong magpakasama ang tao. Dahil doon nga po sa aking pong nadaluhan ay hindi po kasamaan po yung tinuturo sa tao kundi kabanalan po sa tao. Nagtuturo po sila ng sanctification, magpapakabanal yung tao kasi halos lahat bawal po sa kanila. So ito po yung, hindi ko po disagree po ako sa kanila pong mga sinasabi. Ako nga po ay, nakakabasa ng mga post sa Facebook tungkol po dito sa kanila pong mga sinasabi na ito daw po ang, tinuturo ng usas na lalo nga daw po na magpakasama ang tao. Ito daw po ay nagbibigay ng, license o lisensya na lalong, gumawa ang tao ng kasalanan. Ay, hindi ko po mapigilan na magkomento sa mga nagsasabi at, dumadating nga po ako sa punto na hinahanapan ko sila ng, katibayan. Sabi ko ay magpakita kayo na kahit na video clip man lang na mayroong pastor na nagsasabi na pagkatapos na maligtas yung tao ay pwede na siyang gumawa ng anumang kasalanan. So, wala naman silang maipakita sa akin. So, sa makatuwid, yung kanilang mga sinasabi ay gawa-gawa lamang nila para sirain ang katuruang ito. Nung tiningnan ko kung, anong klaseng mga tao ito ang mga nagsasabi nito, so sila po yung mga tao na malutong kung magmura. Sila yung mga tao na tumataya sa luto, tumataya sa wedding, hindi magandang mga makikita po natin sa kanila, and yet sila po yung nagsasabi na ang usas ay nagtuturo ng, magpakasama ang tao. So, wala pong katotohanan yung kanila pong mga sinasabi. Yung kanila pong sinasabi tungkol po sa usas na ito daw po ay masama, sila pala po yung gumagawa ng kasamaan. So, ang ibang tao naman po ay nagsasabi na kaya sila hindi naniwala sa usas dahil ang iba nga po sa kanila ay nagtuturo na kapag hindi pumasok sa kanilang relihiyon ay wala daw kaligtasan ang tao. At ang iba naman ay nagsasabi na maliligtas lang daw sila kapag sila ay magtiis hanggang sa wakas. At ang iba din ay nagsasabi na sila daw po ay malalaman lamang nila na sila ay, maliligtas kapag, nandoon na sila sa araw ng paghuhukom. At ang iba naman sabi nila, kapag hindi ka nabautismuhan sa tubig ay hindi ka rin maliligtas. So, ang mga taong ito yung mga tao na kumukontra po dito sa usas. So, naunawaan ko po kung bakit sila po ay, against sa katuroang ito dahil nga po masasagasaan ang kanila pong unbiblical na doktrina kapag tinanggap po nila ang katuroang ito. Dahil ang tinuturo lamang dito po sa usas na tagapagligtas walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan lamang sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit ang mga relihiyong ito na aking pong, binanggit ay iba po ang kanila pong, paraan sa kaligtasan.
sa pamamagitan po ng kanila pong sariling mga gawa. Kaya natural, dahil umaasa nga po sila doon sa kanilang mga sariling gawa, alam nila na wala silang kasiguraduhan sa kanila pong kaligtasan dahil ay nagkakasala sila. Kasi wala namang tao na hindi nagkakasala habang nabubuhay sa mundong ito. Kaya hindi po talaga nila natitiyak na kung sila ay ligtas na habang sila ay nabubuhay sa mundong ito dahil sila ang lumalabas, sila yung savior ng kanilang mga buhay. Kaya nasasabi nila na ang kaligtasan ay pwedeng mawala. Kaya kung magtatanong tayo kung sino yung nagtuturo sa usas o sa once saved, always saved bilang aral ng demonyo, ang masasabi ko po dito ay yung mga nagtuturo po o yung mga kumukontra po dito. Kasi wala naman po silang mapakitang katibayan na mayroon pong mga nagtuturo na pastor o sinumang namumuno ng mga nagtuturo ng usas na nagtuturo sila sa tao na kapag ang tao ay naligtas ay pwede na silang gumawa ng kalokohan o anumang kasalanan dahil ligtas na sila. So sa makatuwid, yung nagtuturo ng aral ng demonyo ay yung mga kumukontra po sa usas. So yun po yung aking pong obserbasyon. Kasi wala po silang katibayan sa kanila pong mga sinasabi. Kaya sa araw po na ito ay pag-usapan po natin kung ang kaligtasan nga ba na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay pwede po itong mawala sa ating pong mga buhay once na tinanggap po natin ito. So basahin po natin unang-una yung ilang talata sa Biblia na magpapatunay na ang kaligtasan ay hindi po ito mawawala. At masasabi ko po na mawawala lamang po ang kaligtasan kapag ikaw ay nagligtas sa sarili mo. Pero kapag ang Diyos o kapag ang anak ng Diyos ang nagligtas po sa atin, never po ito na mawawala po sa atin. So basahin po natin ang mga talata po ng Biblia na magpapatunay po sa katuroang ito na hindi po talaga mawawala ang ating pong kaligtasan. Ang sabi po dito sa Hebrew chapter 10 verse 10 hanggang 12, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili. At yun ay sapat na. Bawat pare ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Malinaw po dito, ang sinasabi po dito, si Kristo po ang naghandog po sa kasalanan po natin. Hindi lamang sa isang kasalanan, kundi sabi po dito sa mga kasalanan. Siya po yung naghandog. So wala pong katotohanan na ang sinasabi po ng iba na tayo daw po ay hindi po maliligtas sa pananampalataya lamang o doon po sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. So sabi po dito, minsan lamang siya naghandog para po sa ating pong kasalanan. Wala pong sinabi dito na para mapatawad yung ating pong mga kasalanan ay kailangan mayroon din tayong gagawin sa ating buhay. Maging may kabahagi tayo sa kaligtasan ng ating pong kaluluwa. Wala. Ang sinabi po dito, siya lamang yung naghandog. Minsan siya naghandog sa ating pong mga kasalanan. So pag-ibig sabihin ng kasalanan, yung kasalanan mo ngayon, kasalanan mo kahapon, o yung kasalanan mo na gagawin pa lamang, so yun po yung hinandugan na ng ating Panginoong Hesukristo. So bakit natin sasabihin na tayo ay hindi maliligtas doon po sa ginawa ni Jesus Christ? Siya lang pala ay yung naghandog para sa mga kasalanan po natin. Kaya hindi po totoo
na tayo po ay maliligtas sa atin pong mga mabubuting gawa. Kasi sabi po dito, si Jesus Christ ang naghandog minsan lang para po sa ating pong mga kasalanan. So napakalinaw po ng talatang ito na wala po tayong part sa ating pong kaligtasan. Si Jesus Christ lamang po ang naghandog para po sa ating pong mga kasalanan. Basahin pa po natin ang iba pang mga talata po sa Biblia. Ang sabi po dito sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So malinaw po, ang kaligtasan ay libreng kaloob o ito po ay isang regalo sa atin, libre. Wala po tayong pinagpagalan po dito, wala po tayong pinaghirapan, kundi ito po ay binigay ng libre po sa atin. At ano po ito? Ito po yung buhay na walang hanggan, eternal. Hindi po ito temporal, eternal ang binigay po sa atin. Kaya pag sinabing eternal, paano po ito mawawala? So mawawala lamang po ito kung ito po'y temporal, kaso eternal ang pagkasabi po dito. Kung may condition po ito na kapag gumawa ka ng kasalanan, makagawa ka ng kasalanan ay mawawala, ay hindi po sasabihin na eternal po ito ang bibigay po sa atin, kundi temporal dapat ang pagkasabi. Kaso hindi, eternal ang binigay po sa atin, eternal life. So paano po ito mawawala? Kaya yung mga nagsasabi po na maliligtas sila sa kanilang mabubuting gawa ay wala pong katotohanan. Kasi nga, ang nagbigay po nito, ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Eternal po ito. At regalo lamang po ito sa atin. Wala po tayong pinaghirapan po dito. Buong-buo na binigay po sa atin. Hindi po tayo ang nagsakripisyo. Ang nagsakripisyo po nito para makamit po natin ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang sabi pa po dito sa iba pang talata, John 5:24, pagkatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. So, ito na naman po, no? Tayo ay may buhay na walang hanggan na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi pa po dito, ay hindi na po tayo hahatulan, kaya hindi po totoo yung nagsasabi na doon pa lamang sa araw ng paghuhukom, malalaman natin kung tayo ba ay ligtas na o hindi pa. E ang sabi po dito, once na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, o doon po sa nagsugo sa Kanya, ay hindi na po tayo hahatulan dahil nililipat na daw po tayo mula doon sa kamatayan tungo po doon sa buhay. So paano mawawala yung ating pong kaligtasan kapag ganito po yung sinasabi po ng Biblia? So maliban na lamang kapag hindi po natin pinaniwalaan ang sinasabi po ng Biblia, ay talagang mawawala po yung ating pong kaligtasan. At kapag tayo po yung nagligtas sa ating pong mga sarili, talagang mawawala po yan. Dahil araw-araw po tayo nagkakasala. Walang tao pong hindi nagkakasala. Kung hindi ka man nakakasala, sa araw po na ito, tiyak, kinabukasan magkakaroon ka ng kasalanan. So kung ikaw lamang yung nagliligtas sa sarili mo, ay hindi ka talaga maliligtas. So kailangan mo talaga yung tagapagligtas, kailangan mo talaga si Jesus Christ na magsakripisyo para sa iyong kasalanan, na magbabayad sa iyong kasalanan. So sabi pa po dito sa iba pa pong mga talata, ito po ang patunay na hindi po talaga mawawala yung ating pong kaligtasan. Sabi po dito sa sa John 10:27 hanggang 30, sabi po rito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan kailanman. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw
ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Kung pasinin po natin, meron po tayong doble na security po rito. Kasi yung Ama at saka yung Anak, nagkakaisa po sila para alagaan po tayo. So paano pa mawawala yung ating pong kaligtasan? Kung yung Anak at saka yung Ama, yung mag-iingat po nito. Kung yung mag-iingat po sa atin. Sabi po dito, walang sinumang makakaagaw. So paano mawawala yung ating pong kaligtasan kapag ganito po yung pangako po ng Diyos po sa atin? Nagsabi pa po dito, sa mga iba pa pong talata, John 14:16 to 17, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. So ito na naman, no? Bukod po sa Ama at saka sa Anak, mayroon pang ibinigay po ang Diyos na tagapagtanggol po natin. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So paano mawala yung kaligtasan sa atin kung ang banal na espiritu ay mananatili po sa atin? So yung Ama, Anak, at ang banal na espiritu ay naka-guard sa atin. So paano tayo mawawala sa piling ng Diyos? So napaka-imposible na po nun. Tutuloy pa po tayo sa mga iba pang talata na magpapatunay na hindi po mawawala yung ating pong kaligtasan na ating pong tinanggap po sa Diyos. So sabi po rito dito po, si Apostol Pablo po dito ang nagsasabi na nagpapatunay na hindi po talaga mawawala tayo sa piling po ng ating pong Panginoong Diyos once na naligtas na po tayo. Sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 35 to 39, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapagpahihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Paano tayo mawawala sa piling ng ating Panginoon kapag ganito po yung sinasabi po ng Biblia? Kapag ganito po mga pangako ang binibigay po sa atin ng Diyos. So maliban na lamang kung talaga tayo ay wala pong pananalig sa salita po ng Diyos, ay talagang mawawala po tayo. Kasi kailangan po paniniwalaan po natin ang Biblia na ito po'y salita ng Diyos. Once na hindi po natin ito pinaniwalaan na ito'y salita ng Diyos, ay talagang mawawala po tayo sa piling po ng ating pong Panginoon. Pero kapag ito'y ating pong pinanampalatayan na ito po ay totoo at ito po'y magaganap sa buhay po natin, ay napaka-imposible na tayo po ay mawawala po sa piling ng ating Panginoong Diyos. Once na tayo po ay nakatanggap na po ng kaligtasan. So hindi na po mawawala ang ating pong kaligtasan kung pananampalatayanan po natin ang mga salitang ito. Tutuloy pa po tayo, no? Magbabasa pa po tayo ng iba pang mga talata para lalo po nating mapatunayan
yung ating pong sinasabi na hindi po tayo mawawala, no? O hindi po mawawala yung ating pong kaligtasan na ating pong tinanggap mula sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 21 hanggang 22, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamagitan ng pagkipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. So binigyan pala po tayo, mga Kristiyano, binigyan ng tatak, yung mga niligtas ng Diyos, binigyan ng tatak para patunay na yung pangako ng Diyos po sa atin ay kanya pong tutuparin. So hindi na po ito magbabago kasi nga binigyan na po tayo ng tatak. So paano pa tayo mawawala sa piling po ng Diyos kapag tayo ay niligtas na o tinanggap na natin ang kaligtasan? So ito na po yung assurance na binibigay po sa atin. So sabi pa po dito sa sunod po na mga talata, Ephesians chapter 4 verse 30, sabi po rito, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So ito po, no? Ang katibayan po natin, kaya po tayo tinatakan ng banal na Espiritu, dahil ito po yung katibayan na tayo po ay tutubusin sa takdang araw. So, kailan po ito? Doon po sa panahon po ng rapture. So, doon po tayo, no? Doon po tayo makakatiyak. Doon po natin matatanggap yung pangako po ito ng Diyos. So, sure na po tayo. Kahit ngayon pa lamang ay pwede natin masasabi na sure na po natin ito na matatanggap. Kasi may tinatakan na po tayo ng banal na Espiritu. So kahit anong oras man tayo mawala sa mundong ito, sure na po tayo dito. So paano pa mawawala yung kaligtasan po natin? Kaya hindi po totoo na sinasabi po ng iba na doon pa lamang po natin malalaman sa araw ng paghuhukom tayo kung tayo ba ay maliligtas o hindi. So wala pong katotohanan. So dito pa lamang po, nasabi po rito na may katibayan na po tayo na tayo po'y tutubusin ng ating pong Panginoong Diyos sa takdang panahon. So hindi na po ito mababago kasi nga may tatak na po tayo. Hindi siguro magandang isipin na tayo po iniligtas ng Diyos tapos hayaan niya lang din na tayo po ay mawawala sa kanya pong kamay. So kaya nga po tayo na kanya pong iniligtas dahil sinisigurado niya na hindi na po tayo mawawala sa kanya pong piling o sa kanya pong kapangyarihan. So bakit tayo po ay nag-iisip na tayo po ay mawawala pa yung ating pong kaligtasan? Kaya nga sabi ko po kanina, mawawala lamang po yung ating pong yung ating pong kaligtasan kapag tayo po ang nagligtas sa ating pong mga sarili. Kapag umaasa lamang po tayo sa ating pong mga nagagawa sa ating pong mga sarili, ay talagang mawawala po yung ating pong kaligtasan. At wala po talaga tayong kaligtasan kapag tayo po ang nagsisikap na magligtas po sa ating pong mga sarili. Hindi po natin kayang iligtas yung ating pong mga sarili. Tanging ang magliligtas po sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang po yung nagbayad ng ating pong mga kasalanan o siya lamang po yung tumubos po sa ating pong mga kasalanan at ang kanya pong dugo ang siya pong nagpabanal po sa atin. Dahil yun po yung naghugas sa ating pong mga kasalanan. At ang sabi pa po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 hanggang 12. So, basahin po natin ito. Yan. Hanggang 12. Okay, basahin po natin. So sabi po rito,
na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi no, ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob sa simula pa. So sa simula pa lamang, ito na po yung layunin po ng Diyos na iligtas po tayo. Siya po yung magliligtas po sa atin, hindi po dahil po doon sa ating pong mga gagawin. Maliligtas po tayo. Sa simula pa pala, ito na po yung layunin po ng Diyos na siya po yung magliligtas po sa atin. Sabi po rito, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. So dito po inihayag, no? Sa magandang balita, no? Ito yung gospel na sinasabi. Yung magandang balita, yung gospel na ang ating Panginoong Jesucristo na buhay, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, and after 3 days siya po ay nabuhay. So ito po yung gospel, ito po yung nagligtas po sa atin. Ito po yung ating pong pinanampalatayanan na nagligtas po sa atin. Hindi po doon sa ating pong mga ginawa, hindi po doon sa ating pong gagawin pa lamang para tayo po ay maligtas. So ang gumawa po nito sa kaligtasan po natin, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. So paano po ito mawawala kung siya po yung gumawa para po tayo ay maligtas? Siya po may hawak po nito. So ano po yung karapatan natin para iwala po natin ang kaligtasan na ipinagkaloob po sa atin? Maring sabihin natin, paano kung tumalikod ka sa pananampalataya? So mamaya po tatalakayin po natin yan. Kasi yan po yung lagi pong argumento na agi pong na-encounter o agi pong naririnig. Na paano daw kapag tumalikod ka sa pananampalataya, ligtas ka pa rin ba? So masasabi ko po dito, in advance, hindi ko po tinatayuan dito yung mga tumatalikod. Dahil mamaya, tatalakayin po natin kung sino po yung mga tumalikod. Sila ba talaga ay naligtas? Kasi ang pagkakaalam ko, wala pong naligtas na tumatalikod. Kasi kapag may niligtas ang Diyos na tumatalikod, ibig sabihin, ang Diyos na nagligtas sa kanya ay hindi talagang makapangyarihang Diyos. Kasi bakit siya magliligtas ng tao na tatalikod lang pala sa bandang huli? So, alam ko sa Diyos, kung ang uso ngayon na sinasabi, advance ka mag-isip, ang Diyos, advance siya doon sa kanya pong nakikita. Hindi mo pa ginagawa, ay advance niya na nakikita niya, alam niya na yung gagawin mo kahit na hindi mo pa ginawa. So bakit sasabihin natin na mayroong naligtas na tumatalikod? So hindi po ganoon ang Diyos. Kung magliligtas man siya ay sigurado. Kasi advance nga siya, nakikita niya na yung mangyayari sa future. Kaya yung iba nga, nagsasabi pa na paano daw si Judas? Si Judas daw, naging apostol pa ni Kristo, ay hindi naligtas dahil nga doon sa kanyang ginawa. So paano natin masasabi na si Judas ay naligtas? Hindi ba alam ng Diyos na sa bandang huli ay maghuhudas si Judas? Kaya ginawa niyang apostol? Hindi po. Alam po ng Diyos yun. Kahit anong pangaral kay Judas, ay tatalikod talaga siya. Hindi talaga siya magsiseryoso sa kanya pong pananampalataya. So ituloy po muna natin itong sinasabi po dito sa verse po na ito. Verse 11 na po tayo. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y ginawang mangangaral, apostol at guro. At yan ang dahilan
kaya ako ay nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahiya sapagkat lubos kong kilala ang aking sinampalatayanan at natitiyak kong maingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. So ano ba yung ipinagkatiwala ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Diyos? Ito buhay na walang hanggan. Ito yung pinagkatiwala ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Diyos. So yung nagsasabi na para daw hindi mawala yung kaligtasan ay kailangan ay ikaw yung magme-maintain nito. Hindi. Si Apostol Pablo nagsasabi na ipinagkatiwala niya sa Diyos yung kanyang kaligtasan. Hindi tayo yung mag-iingat po nito. Ang Diyos po yung mag-iingat po sa atin. Kasi sino po tayo para ingatan po yung kaligtasan po natin? Hindi naman tayo ang gumawa po nito. Ang tanging mag-iingat lamang po nito yung nagbigay po sa atin. Siya po yung mag-iingat. So ito po yung sinasabi po ni Apostol Pablo. Sabi niya rito, natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. So ito po yung inaasam ni Apostol Pablo na makakamit niya po ito, yung buhay na walang hanggan. So ipinagkatiwala niya po ito sa Diyos, na ang Diyos po yung mag-iingat at hindi po tayo. So paano po mawawala yung kaligtasan po natin kung ang Diyos mismo ang mag-iingat po nito? Maliban na lamang kung ang pagkakilala po natin sa Diyos ay hindi po siya makapangyarihan sa lahat. Kaya talagang iisipin po natin na posibleng mawala po yung atin pong kaligtasan. So sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 15 hanggang 17. So sabi niya po dito, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping, mamuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ng nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So ang banal na Espiritu pala ang nagpatutuo kasama yung ating Espiritu na tayo'y mga anak po ng Diyos. So kung ikaw ay anak ng Diyos, bakit mag-iisip ka pa na ikaw ay mawawala? Kapiling ng Diyos, anak ka ng Diyos. Yung Diyos na kinikilala mo ay makapangyarihan sa lahat. Bakit iisipin mo na ikaw ay mawawala sa piling ng Diyos? Yung sabi pa po dito, ang Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos at yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. So hindi lang pala tayo basta-basta ang mga anak po ng Diyos, kundi tayo po ay tagapagmana. Kung ano po ang minana po ni Kristo, yun din po yung ating pong mamanahin, no? Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So, ang linaw po dito nung sinabi po rito, no? Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So, ano bang pagtitiis? Yung dapat po natin samahan dito sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pagtitiis niya po doon na dinanas sa krus po ng Kalbaryo. So nang tayo po ay sumampalataya doon sa kanya pong ginawa, na siya po yung tumubos sa ating pong mga kasalanan, ito po yung ibig sabihin na tayo po ay nakikisama doon sa kanya pong pagtitiis. So kung ikaw po ay nagdidepende sa sarili mong mabuting gawa para maligtas, so paano ka masasabi na mayroon kang pakikisama sa pagtitiis ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi mo siya sinamahan, kundi humuwalay ka sa Kanya. Gumawa ka ng diskarte ng sarili mo. Hindi ka nakikisama doon sa Kanyang pagtitiis. Subalit kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya na siya ang tumubos sa iyong kasalanan at wala nang iba, siya naghandog para sa iyong mga kasalanan at hinugasan ng Kanyang dugo ang iyong mga kasalanan,
So dito masasabi na ikaw ay nakikiisa sa kanyang pagtitiis. Pinagkatiwala mo yung buhay mo sa kanya, yung kasalanan mo ay ibinigay mo sa kanya para siya ang tumubos. 'Di ba? Gaano kahirap ang naranasan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin lang ang ating mga kasalanan. So ito pa mga talata na magpapatibay po sa ating pong paniniwala na hindi na po tayo mawala sa piling po ng ating Panginoong Diyos once na tayo po ay kanya pong iniligtas. Kasi nga po, kapag tayo po ay naniwala na yung kaligtasan po natin ay mawawala pa, paano pa tayo makakabalik kung gusto po natin bumalik o maligtas muli? Kasi ang sabi po doon sa Hebrew chapter 10 verse 10 hanggang 12, si Kristo yung naghandog minsan sa ating mga kasalanan. So dito po, no, ang katunayan po rito na talagang hindi na po mawala po yung ating pong kaligtasan. Ang sabi po dito sa Hebrew chapter 6 verse 4 hanggang 6. Ang sabi po rito, sapagkat paano pang magsisisi at manumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dito po, no, hihimayin po natin ang talatang ito kasi ginagamit din po ito ng mga hindi po naniwala sa once saved, always saved. Ito po yung kanilang batayan na nawawala daw po yung kaligtasan. So hindi po, mali po yung kanilang pagkaunawa po sa talatang ito, no? So basahin ko po uli, no? Sapagkat paano pang magsisi at manumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadaba ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y, ito hindi sinasabi rito na sila ay tumalikod na. Ito, tumutukoy po ito sa mga ligtas na. No? Kaya dito po sabi kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinako sa cross at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. So hindi po sinasabi po rito na talagang may tumalikod na naligtas. Ang sabi po rito, kapag sila'y tumalikod, wala nang, sabi po rito, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinako sa cross at nilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. So paano yan? Sasabihin nyo, o sasabihin ng mga kumukontra po dito po sa once saved, always saved, na hindi daw po pwedeng hindi mawala yung kaligtasan dahil araw-araw ka daw nagkakasala. At pwede lang daw po ito maibalik kapag ikaw ay magsisi, repent, so maibabalik daw po yung kaligtasan mo. Pero sabi po rito, hindi na. So kung ganito, kung totoong mawala po yung kaligtasan, so wala ng tao na mapapunta po sa langit kasi wala pong tao na hindi po nagkakasala. Kahit na maligtas ka ngayon sa araw po na ito, maya-maya lang magkakasala ka. So mawawala na kaagad yung kaligtasan mo. So wala nang mapupunta sa langit kapag ganito. 'Di ba? Sino bang tao dito sa mundo na hindi na nagkakasala? Lahat ay nagkakasala pa rin. Kasi ang alam kasi ng karamihang tao, pag sinabing kasalanan, yung pumatay ka, nakiapid ka, nagnakaw ka, ito yung alam nilang kasalanan sa Diyos. Ang hindi nila alam, malinaw yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na tumingin ka lang
ng masamang pagnanasa sa isang babae ay nagkakasala ka na ng pangangalunya. So sa isip pa lang pwede kang magkasala. So kung ang argumento na once na nagkakasala ka ay mawawala yung kaligtasan mo, ay wala talagang mapupunta doon sa langit. Ay sabi po rito, hindi mo na maibalik yung kaligtasan mong nawala sa pamamagitan ng pagsisisi. Sabihin natin, may 1 John 1:9, humingi ka ng tawad para sa mga kasalanan mo nagawa. So sinabi pa doon sa 1 John 1:9, basahin nga po natin yung 1 John 1:9. So ito po, no? Ito po yung sabi po sa 1 John 1:9, kasi ito po yung ginagamit ng iba po na para daw ay mapatawad ka muli ng Diyos at maibalik yung kaligtasan mo, ay kailangan humingi ka lang ng tawad sa Kanya para patawarin muli yung iyong kasalanan, no? Sabi po rito, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasamaan o ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So ang kausap po dito, ang sinabihan po dito ni John ay mga ligtas na. Hindi maliligtas pa lamang. Mga ligtas na po ito. So anong ibig ko pong sabihin po dito? Wala pong sinasabi rito na kapag pinatawad ka, ay pwedeng maibalik yung kaligtasan mo. Walang kaligtasan na pinag-usapan po dito. Yung mga ligtas ito na nagagawa pa rin po ng kasalanan. Kumbaga, anak ka na ng Diyos pero nagkakagawa ka pa rin ng kasalanan. So, para mapatawad ka ng Diyos dito, pwede mo itong gamitin. Kumbaga sa halimbawa ako, isang ama, nagkasala yung anak ko, gumawa siya ng kasalanan, so anak ko siya, so nasira yung pagtingin ko sa kanya bilang anak. So yung relasyon namin ay nagkaroon ng lamat, kumbaga. So para maibalik yung relasyon niya o relasyon namin bilang mag-ama na magandang relasyon, kailangan inaasahan ko na humingi siya ng tawad sa akin doon sa kanyang ginawang kasalanan. So once na ginawa niya ito, so doon maibalik yung aming magandang relasyon. So ito po yung ibig sabihin po dito. Hindi po sinabi po dito na once na ginamit mo ang talatang ito ay maibalik yung kaligtasan mong nawala. Hindi po. Hindi po kaligtasan ang pinag-usapan po rito. Kaya mali pong gamitin ang talatang ito para maibalik lang po yung kaligtasan. Ang kaligtasan po natin ay hindi malinaw po doon sa binasa po natin kanina, doon sa Hebrew chapter 6 verse 4 hanggang 6, na hindi na natin makukuha sa pamamagitan ng pagsisisi para maibalik po tayo doon sa kaharian po ng Diyos kapag ito ay nawala. Kaya malabo na pwedeng mawala pa yung ating pong kaligtasan kasi hindi na po natin ito mababawi pa sa pamamagitan po ng ating pong mga pagsisisi. Kaya tama po talaga yung katuruan na once saved, always saved. Once na niligtas ka ng Diyos, ay tiyak yun, sigurado yun, hindi na yun mawawala. Dahil kapag nawawala yun, parang sinasabi po natin na sinungaling ang Diyos. Yung Diyos po natin ay hindi po siya makapangyarihan. Kasi nagliligtas pala siya ng tao na hindi niya alam na sa bandang huli ay gagawa lang din pala ng kalukuhan. So ang Diyos po ay hindi po ganun. Advance po niya nakikita yung gagawin mo. Hindi mo pa naiisip o hindi mo pa ginagawa, ay nakikita na ng Diyos yun na yun ang gagawin mo. Kaya kung magligtas man siya ng tao ay sigurado yung kanya pong ililigtas. Hindi po siya patsamba-tsamba. Ganun po yung ating Diyos. Kaya napaka-imposible na sabihin po natin na yung mga niligtas ng Diyos, yung kanilang kaligtasan ay mawawala pa.
So ngayon, puntahan po natin yung sinasabi nila, eh, paano yung mga tumalikod? Ligtas pa rin ba yun? So ganito po yung karaniwan po natin na naririnig po sa mga kumukontra po sa usas. Ano daw po yung mga tumalikod? Ligtas pa rin ba yun? So tingnan po natin yung mga tumatalikod ngayon, kung sila ba ay ligtas. So sabi po rito sa 1 John 2:19, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So yung mga tumalikod pala ay talagang hindi po yun naligtas. Hindi po talaga sila maliligtas kasi unang-una hindi po sila naligtas. Kasi sabi po rito kung sila talagang nasa atin, kung sila ay tunay na naligtas ay hindi na po sila tatalikod. Kaya wala pong naligtas, wala pong niligtas ang Diyos na tumatalikod pa. Kasi sabi ko nga po kanina, hindi po magliligtas ang Diyos ng patsamba-tsamba. Kung magligtas man po siya ng tao ay sigurado. Dahil alam niya yung future ng tao, nakikita niya na yung future ng tao. Kung ikaw man ay gagawa ng kademonyohan sa future, and alam na ng Diyos yun. Kung alam niya na bakit ililigtas ka pa niya. Kaya yun po yung nangyari po kay Judas. Alam na ng Diyos na kahit anong pangaral kay Judas, ay hindi po talaga siya mababago. Kahit ginawa siya ng apostol ng ating Panginoong Jesucristo, alam ng Diyos na hindi talaga siya mababago kaya hindi po siya nakatanggap ng kaligtasan. Kaya hindi po batayan yung posisyon po. Na sabihin mo na ikaw ay ligtas na. Kahit ikaw ay pare, pastor, elders, apostol, propeta, hindi po batayan yan na ikaw ay ligtas na. Alam po ng Diyos, yung laman po ng puso po natin. Alam po ng Diyos, yung laman po ng isip po natin. Alam ng Diyos yung gagawin mo pa lang ay alam na po ng Diyos yan. Kaya kung magliligtas man po siya ng tao, ay sisiguraduhin niya na yung tao na yon ay hindi natatalikod sa kanya. Kaya papaano sasabihin po natin na maaring mawala yung kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Malabo po kapag ganyan po yung ating pong iniisip. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. Hindi po siya Diyos na patsamba-tsamba. Hindi po siya kalibil po natin na hindi po natin alam yung mangyayari sa atin kinabukasan. Kung ano po yung gagawin natin kinabukasan. Pero ang Diyos alam niya po. Kaya kapag niligtas ka niya, sigurado po yun. Tiyak po yun na hindi na po mawawala po yun sa atin. Dahil alam niya eh. Kaya mali po na sabihin po natin na o isipin po natin na mawawala pa yung kaligtasan. No, kapag ganyan po yung ating pong kaisipan, sinasabi po natin na mahina po yung ating pong Diyos. Kalibil lang po natin ang ating Diyos. Hindi po. Mas makapangyarihan po siya sa lahat. Alam niya po lahat ng mangyayari po sa buhay po natin. So tingnan po natin yung nangyari po kay Judas. Ito po o sinasabi ng iba na si Judas daw ay naligtas, subalit nawala dahil nga doon sa kanya pong paghuhudas. Tingnan po natin kung talagang siya ay naligtas tapos nawala. So sabi po rito sa John 17 verse 12, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila. So ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita po dito. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napapahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan.
So malinaw po dito na si Judas po ay talagang hindi po siya naligtas kailanman, hindi po siya nakatikim ng kaligtasan. Kasi kung nakatikim siya ng kaligtasan, 'di hindi sana siya hindi na po siya tatalikod. Hindi po nangyari sa kanya, kita mo si Apostol Pedro, ilang beses na pinagkanulo niya ang ating Panginoong Jesucristo, 3 beses. Nakikita kasi ng Diyos na talagang hanggang doon lang ang ginawa ni Apostol Pedro, pero nakikita niya na talagang, may, totoong pananampalataya si Apostol Pedro at doon talagang seryoso siya sa kanyang pananampalataya. Yun ang nakikita ng Diyos na talagang, totoo siyang mananampalataya. Yun nga lang ang, ang masasabi lamang po natin sa kanila, siya po ay, duwag. Kaya nagawa niyang, ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo na 3 beses. Kasi siya ay natatakot. Pero alam ng Diyos na mayroon po siyang talagang tunay na pananalig sa ating Panginoong Diyos. Anong nangyari kay Apostol Pedro? Naging mabuti siyang apostol sa bandang huli. Pero anong nangyari kay Judas? Alam ng Diyos na ito si Judas ay talagang hindi siya titino. Kaya siya yung pinili ng Diyos para matupad yung sinasabi po ng kasulatan na mayroong magta-traidor sa ating Panginoong Jesucristo para patayin ang ating Panginoong Jesucristo. At si Judas nga ang nagamit po dito kasi ito pong nakikita ng Diyos yung puso po ni Judas. Kasi kung sa umpisa pa lang iniligtas na ng Diyos si Judas at siya ay naging apostol, so hindi masasabi natin na hindi makapangyarihan ang Diyos. Kasi hindi niya nakikita yung future na gagawin ng Judas. Bakit niya pa ililigtas? Kung nakikita niya na. So parang sinasabi natin, kung naligtas si Judas, nakatikim siya ng kaligtasan, ay mahina yung ating Diyos. Kasi hindi niya nakita na magta-traitor pala si Judas. Huhudasin niya pala ang ating Panginoong Jesucristo. So hindi po. Nakikita po ito ng ating Panginoong Diyos. Yung puso po ni Judas. Kaya never na nakatikim po siya ng kaligtasan. So yun po, no? Kaya ang kaligtasan po natin, once na natanggap po natin ito, binigyan po tayo ng kaligtasan. Pasalamat po tayo. Dahil alam po natin na tayo talaga ay pinili ng Diyos. Alam po ng Diyos yung puso po natin. Nabasa po ng Diyos yung ating pong kaisipan. Nakikita niya po ito. Sumapalad po tayo na isa po tayo sa mga na mapipili o napili ng Diyos na kanya pong ililigtas kasi alam niya yung future po natin na kahit anong gagawin po sa atin ng mundong ito ay hindi na po tayo tataliko dahil nga talagang iniligtas po tayo ng Diyos. So sana po naging malinaw po ang pag-aaral po na ito na talagang ayon po sa mga talata na ating pong mga nabasa ay pinatunayan po sa atin ng ating kaligtasan po ay hinding-hindi na po ito pwedeng mawala po sa atin once na tinanggap po natin ito. Hindi po totoo na kapag tumalikod ka ay mawawala yung kaligtasan mo. Ang katunayan po, kapag ikaw ay tumalikod, totoong hindi ka naligtas. Kaya wala pong nawala sa iyo. Talagang ikaw ay nawalan. Dahil hindi ka naman naligtas. Kasi kung ikaw ay naligtas, hindi ka natatalikod. Never kang tatalikod. So yun po, no? At kung sasabihin din natin, paano kinabukasan, naligtas ka ngayon? Nakapatay ka o pumatay ka, sinadya mong pumatay. Sa palagay nyo, yung tao na yun, ay naligtas talaga yun? Totoo? Hindi ganon yung Diyos. Na ililigtas ka niya ngayon, tapos kinabukasan, papatay ka ng tao? So alam na ng Diyos yun.
Na ngayon, okay ka, tumanggap ka, sa bibig mo, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, pero nakikita na ng Diyos yon na kinabukasan papatay ka ng tao. So never na nakatanggap ka noon ng kaligtasan kasi alam na ng Diyos yun. Kaya ang masabi po natin dito, ang Diyos po natin hindi po patsamba-tsamba. Kung magligtas po siya ng tao, eh tiyak po, sigurado po. Kasi siya po yung mapapaya sa kanya pong sarili. Siya po yung nakakaalam sa lahat eh. Tapos pipili pala siya ng tao na kanyang ililigtas, na tatalikod lang din sa kanya. So anong mangyayari kapag ganito po yung Diyos na atin pong kilala? Di pagtatawanan lamang siya ni Satanas, kapag ganon, sabihin ni Satanas, inagligtas eh. Tingnan mo yung niligtas mo, gumawa ng kalukuhan, ng katarantaduhan, niligtas mo, hindi mo alam, nagagawa pala yan. So, hindi po ganun ang Diyos, makapangyarihan po yung ating Panginoong Diyos. Kung talagang iniligtas ka ng Diyos, 100% yun, hindi na po mawawala. So bilang pangwakas po, no, ay basahin ko po muli yung talata na doon po, yung talata na nagpapatunay ng ating Panginoong Jesucristo lamang po yung naghandog sa ating pong mga kasalanan. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Sabi po rito, kasi ito din po ang ginagamit ng mga ibang relihiyon, ang mga talatang ito, pero ginagamit nila ito, yung 1 Corinthians chapter 15 hanggang verse 2 lang ang kanilang kinuha, hanggang verse 2 lang. So bakit? Bakit hanggang verse 2 lang po sila? Kasi yung verse 3 and 4, yung sariling doktrina na nila, ang kanilang ipapasok po dito, kaya hanggang verse 2 lang po sila. So basahin po natin. Mga kapatid, ngayon ipinaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong panghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So hanggang dito lamang po yung mga ibang relihiyon na gumagamit po dito. Hanggang verse 2 lamang po ang kanila pong kinuha po dito. Hindi po nila tinuloy sa verse 3 and 4. So sabi po rito, verse 3 and 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. So ano po yung katuruan na tinanggap na Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. So ito po yung katuruan na tinanggap ni Apostol Pablo, na si Kristo daw po ay namatay sa ating mga kasalanan. Pero yung mga ibang relihiyon na gumagamit po nito, hindi na po nila ito tinutuloy po dito. Kasi idinugtong na po nila yung kanilang mga sariling gawa sa pagsunod, kung ano yung mga utusan, dahil doon daw sila maliligtas. Idinugtong na po nila rito. Hindi na po nila itinuloy ang verse po na ito. Sabi po rito, bilang katuparan sa sabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. So ito po yung gospel na sinasabi. So hindi po nila ito tinutuloy sa pagbasa. So iba na po yung kanilang idinugtong po dito. Ang dinugtong na po nila rito, na kapag hindi ka pumasok sa kanilang relihiyon, ay wala kang kaligtasan, hindi mapapatawad ang iyong kasalanan. At kapag hindi ka nagpabautismo sa tubig, ay wala kang kapatawaran sa iyong kasalanan. So ganun po, ang kanila pong idinugtong na po dito. Kapag hindi mo pinaniwalaan yung kanilang kinikilalang sugo, ay wala kang kaligtasan. Kaya sila lang daw ang may karapatan na doon sa langit, sila lang daw po ang may karapatang maligtas.
Kasi ang reliyon lang nila ang tunay at dalisay daw. Ang kanila pong sinasabi, sila lang daw yung maliligtas. Kasi nga po, hindi na nila itinuloy ito na ang malinaw po rito na ang, ang namatay para sa ating mga kasalanan ang Panginoong Hesukristo. Hindi po yung ating mga mabubuting gawa na ang kaligtasan ay hindi puwedeng mawala. Kaya para sa kanila ang kaligtasan ay nawawala talaga. Kasi nga, sila lang yung gumawa sa sarili nilang kaligtasan. At hindi sila talagang nagpaligtas sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi nila pinanampalatayanan ang gospel o ang ebanghelyo na itinuro ni Apostol Pablo. Kasi ang akala nila, yung katuruan ay tinuro ni Apostol Pablo kasi hanggang verse 2 nga lang sila dito sa talatang ito, ang akala nila na ganito ang gawin mo, sundin mo ito, ganito, para mapatawad ka sa kasalanan mo. Hindi na nila tinuloy ang dalawang talata, 3 and 4, na ang pwede lamang mapatawad ang ating kasalanan ay doon sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya marami po mga tao na naliligaw po sa panahon po natin ngayon. So sana po ang pag-aaral na ito ay naging malinaw sa atin. Kung talagang pinaniwalaan po natin yung mga talata na binasa po natin sa Biblia, na yung mga pangako ng Diyos ay hindi po ito pwedeng mabago. Kung talagang pinaniwalaan po natin na ang Biblia ay salita po ng Diyos, never na isipin po natin ng ating pong kaligtasan ay mawawala pa. So purihin po ang Diyos, nawa na kahit papaano na sa pag-aaral po na ito ay nadagdagan po yung ating pong kaalaman tungkol sa katuroang ito, yung once saved, always saved. Ito po ay biblical, ipinakita po natin yung batayan sa katuroang ito, na yung kaligtasan po natin ay hindi na po ito pwedeng mawala sa ating pong mga buhay once na tinanggap po natin ito. Once na tayo ay talagang totoo na sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hinding-hindi na po ito mawawala po sa atin. Alam po ng Diyos yung ating pong puso. Alam po ng Diyos yung ating pong isipan. Advance po siya. Kung sinasabi po natin na yung mga tao ay may mga taong advance na mag-isip, ang Diyos po, advance niya po na nakikita yung kalalagayan po natin. Alam niya po kung tayo po ay tatalikod o hindi. Kung advance niya po na nakikita na tayo ay tatalikod lang din pala sa bandang huli, bakit niya pa tayo ililigtas pa? So kung siya po ay magliligtas, yung advance niya na nakikita na talagang totoo ang pananampalataya. Kaya purihin po ang Diyos. God bless us all.